Mga kwentong sumasa inyo, mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, itago niyo na lang ako sa pangalang Nelson. 38 anyos at isang accountant sa isang pribadong kumpanya. Hindi ko na sasabihin kung taga saan ako dahil sensitibo ang ilang bahagi ng aking kwento. Gusto ko lamang magbahagi ng hindi naaapektuhan ang aking pribadong buhay. Isa pa, ayoko rin na malagay sa alanganin ang mga taong bahagi ng kwento kong ito. Nag-umpisa ang lahat noong taong 2010. Katatapos ko lang ng kolehiyo nang makilala ko si Raquel. Pareho kaming nagpunta sa isang pagtitipon ng isang kaibigan. Unang kita ko pa lang sa kanya, talagang nabighani na ako. Medyo matangkad siyang babae, mahaba ang buhok, maputi, makinis, at kaakit-akit ang pangangatawan. Diyosa ang unang salitang pumasok sa isip ko nung masilayan ko si Raquel. Mula noon ay madalas na kaming lumabas para kumain o manood ng sine. Naging malapit kaming magkaibigan. Pero syempre, hindi lang pagkakaibigan ang habol ko. Hindi naman ako diretsahang nagsabi na liligawan ko siya, pero pinararamdam ko na espesyal siya sa akin. Naku, ang dami palang bisita ni na Raquel. Ayos na kaya tong suot ko? Bahala naman, nandito na ako eh. Nasaan kaya si Raquel? Ay, makikiraan ho. Salamat ho. Saan kaya siya? Nelson! Ay, Raquel! Buti nakarating ka. Nahirapan ka ba hanapin tong bahay? Medyo. Konti pa lang pala nakatayong bahay dito. Mas marami pang puno kaysa sa tao. Kala ko nga, naligaw na ako eh. Oo. Bago lang din kasi tong subdivision na to eh. Oo nga eh. Oh, halika na dun. Kain ka na. Ito nga pala, may dala akong regalo para sa mama mo. Naks naman, nag-abala ka pa. Pero very good ka dyan. Akin yan. Ano to? Hindi ko kasi sigurado kung anong gusto ng mama mo eh. Kaya nagpatulong na lang ako sa mama ko. Bali, bestida yan. Pero nandyan yung resibo na pwedeng gamitin para magpapalit ng item kung sakaling hindi kasya. Oo nga. Mahal ba to? Walang presyo sa resibo eh. Sakto lang naman. Hindi mura pero hindi rin naman nuknukan ng mahal. Eh, naku salamat ha. Mukhang sosyal. Ganito yung mga gusto ni mama eh. Kaya dagdag pogi points ka, panigurado. Sana. O sige na, upo ka na. Kukuha kita ng pagkain ha? Sige, ayos lang ako. Ako na. Ay, hindi. Ako na. Bisita kita. Tsaka nakatambay malapit sa buffet area yung mga tita ko. Mamaya, mag-isa ka pa nang wala sa oras eh. Ayos lang naman. Ay, naku, ayoko. Mga lokal ko yung mga tita kong yun. Mamaya, maharas ka pa. O sige na, upo ka na dyan. Ako na bahala sa'yo. Sige, salamat. Kuha lang ako ha. Balikan kita. Wow, ganda nitong bahay ah. Di ganun kalaki pero mamahalin yung mga materyales. Nelson? Oh, Danilo? Kumusta, Brad? Nandito ka rin? Ibig sabihin, teka, ikaw lang ba mag-isa? Nasaan tropa mo? Wala. Ako lang nandito. Talaga? Kilala ka ng nanay ni Raquel? Oo. Malapit na magkaibigan pala kayo ni Raquel? Sabi mo sa akin, dati hindi. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Ha? In-invite ako ni Raquel eh. Bakit? Brad,
Bakit parang umaasim yata yung mukha mo? Hindi ba ako pwede dito? Di ba sinabi ko naman sa'yo nung graduation party, huwag kang makikipaglapit kay Raquel? Oo nga, sinabi mo nga. Kaso wala ka namang binigay na dahilan. Bakit? Kayo ba? Walang sinabi sa akin si Raquel. O may gusto ka ba sa kanya? Kasalukuyan ka nanliligaw? Wala akong gusto sa kanya. Utang na loob, hindi ko siya tipo. Bakit pinipigilan mo akong lumapit sa kanya? Pwede ba diretsuhin mo na ako, Danilo? Hindi lang kita pinansin nun, pero ngayon mukhang seryoso ka sa pagbabanta mo sa akin eh. Seryoso talaga. Nelson, maraming babae dyan. Huwag na si Raquel. Bakit nga? Ang labo mo eh. Bigyan mo ako ng konkretong dahilan. Hindi yung magpapakamisteryoso ka pa. Kasi sa totoo lang, wala akong nakikitang problema kay Raquel eh. Single siya kaya walang masamang magkamabutihan kami. Yan ba sabi niya sa'yo? Ano? Nelson, Brad, matagal na tayo magkaibigan. Mas matagal mo na akong kilala kaysa kay Raquel. Kaya utang na loob. Ako ang pakinggan mo. Hindi si Raquel ang babaeng para sa'yo. Hindi pwedeng maging kayo. Malalagay ka lang sa alanganing sitwasyon. Bakit nga, Danilo? Nelson! Wala ako sa posisyon para magsalita, Nelson. Kaya alamin mo na lang sa sarili mo yung totoo. Ayoko makialam, ayoko madamay. Anong ibig mo sabihin? Diyan ka na. Nelson! Etong pagkain mo. Salamat. Anong pinag-uusapan niyo ni Danilo? Wala naman. May sinabi ba siya sa'yo? Parang sumama yung timpla mo eh. Hindi, wala. Hindi, meron pala, pero labo eh. Pero Raquel, ayos lang bang magtanong? Ay, magbo-blow na pala ng cake si Mama. Teka, sandali lang ha. Ihahanda ko lang yung cake. Kain ka lang dyan. Sabihan mo ako kapag may gusto ka pa. Sige, Raquel. Mamaya na lang tayo magkwentuhan. Ha? Kain ka lang. Sige, salamat sa pagkain. Tony, hindi na kami nakapag-usap ni Raquel ng masinsina nung gabing yun. Naging abala na kami sa kasiyahan. Tinulungan ko rin siyang mag-asikaso sa mga bisita. Kaya nawala na rin sa isip ko yung mga bagay na bumabagabag sa akin. Naalala ko na lang ito nung natapos na ang kasiyahan. Pero mas pinili ko na lang na manahimik muna. Dahil ayokong masira ang masayang gabi namin ni Raquel kasama ang kanyang pamilya. Isa pa, wala naman akong naisip na dahilan para hindi kami mauwi ni Raquel sa isang seryosong relasyon. Gustong-gusto ko na siya noong mga panahon na yun. Bukod sa maganda siya, lahat na yata ng katangiang hinahanap ko sa isang babae ay nasa kanya na. Maasikaso, malambing, mataas ang kumpiyansa sa sarili, at higit sa lahat, mapagmahal sa pamilya. Kaya sa isip ko noon, handa akong tanggapin ang lahat kay Raquel. Magawa lang niya akong mahalin. Tony, isa rin sa mga magagandang katangian ni Raquel ang pagiging masipag sa paghahanap buhay. Kasama niya sa bahay ang kanyang mga magulang at 2 nakababatang kapatid na pawang mga nag-aaral pa. At dahil na-stroke ang kanyang ama, si Raquel na ang naatasang buhayin ang kanyang pamilya. Wala siyang regular na trabaho, pero marami siyang mga raket. Nasabi ko naman sa inyo na maladyosa ang kanyang ganda. Kaya ito ang kanyang ginamit para kumita ng pera. Nagmo-model siya ng mga damit at sapatos, mapalitrato o yung rumarampa sa entablado. At nakakailang beses na rin siyang nagmodelo sa mga car show at kung ano-anong event na may kailangang i-promote na produkto. Hindi siya mapili sa trabaho. Basta maganda ang bayad, tatanggapin niya. Kaya nga nagawa niyang ilipat ang kanyang pamilya sa mas magandang tirahan.
Sigurado ka? Doon kita ibababa sa bahay ng pinsan mo? Oo, doon na lang. Maaga kasi yung lakad ko bukas eh. Meron akong appointment sa isang ahensya. Eh kung manggagaling pa ako sa bahay, baka abutin ako ng siyam-siyam bago makarating doon sa opisina ng ahensya. Para ba yan sa sasalihan mong beauty contest? Oo. Kailangan ko ng tulong ng iba't ibang tao eh. Hindi pwedeng ako lang mag-isa. Hindi ko kakayanin. Eh ako, may matutulong ba ako? Naku, wala. Wala ka namang kaalam-alam sa mga ganong bagay. Manood ka na lang at suportahan ako. Siyempre naman. O, nandito na tayo. Diyan ba sa building na yun? Oo, dyan. Dito na lang ako sa may parking entrance sa bababa. Huwag na sa may lobby. Bakit? Saan ka dadaan papasok? May daan dyan sa may parking entrance. May pupuntahan kasi ako sa admin ng building. Pinakiusap ng pinsan ko. Eh, nasa basement doon yung office nila eh. Okay, sigurado ka? Oo naman. O sige na, salamat sa paghatid ah. Nag-enjoy ako sa pinuntahan natin. Nandyan na ba yung pinsan mo? Hindi ba kita pwedeng samahan? Naku, wag na. Kayang-kaya ko na to. Tsaka, oo, nandyan na yung pinsan ko. Hindi ba ako At pwedeng... huwag ka na magtangkang umakyat. Galit sa tao yung pinsan ko. Ano? Oo, sige na. Bye-bye na. Sige. Raquel, sandali. Oh, bakit? Nagmamadali ka ba? Hindi naman. Bakit? Pwede mag-usap tayo sandali. Sandaling-sandali lang. Bakit? Ano ba yun? Ano kasi, di ba ilang buwan na rin tayong lumalabas-labas at sa loob ng panahong yun, nakilala natin ng husto yung isa't isa. Tama ba ako? Tama ka naman. Bale, alam kong hindi ako formal na nagsabing manliligaw ako, pero ramdam mo naman siguro na espesyal ka sa akin, di ba? Hindi naman kita yayayain palagi para makasama kung pagkakaibigan lang ang habol ko sa'yo. Ni minsan, hindi kita trinato na parang barkada lang. Raquel, pwede ba kitang maging girlfriend? Raquel, sabi ko, ayos lang ba na maging tayo? Nelson, sinungaling ako kapag sinabi ko sa'yo ang kaibigan lang ang turing ko sa'yo. Gaya mo, hindi rin naman ako sasama sa'yo kung tropahan lang ang hanap ko, di ba? Masaya ako kapag kasama kita. Magkaiba tayo ng personalidad pero magkasundo pa rin tayo. Lagi tayong nagkikita sa gitna. At madalang akong makatagpo ng katulad mo na natanggap ang ugali ko. Wala namang kakaiba o masama sa ugali mo eh. Napakadali mong magustuhan. Kaya lang hindi pwede. Ha? Hindi pwedeng maging tayo. Bakit? Sabi mo single ka. Oo, single ako. Wala akong asawa, wala akong boyfriend. Pero ano? Pero komplikado eh. May mga bagay sa buhay ko na hindi madaling ipaliwanag. Ang totoo niyan, tinatakasan ko lang yung ibang bahagi ng buhay ko kaya ako nakikipagkita sa'yo. Kapag kasama kita, nakakalimutan ko yung realidad. Pero pag magkahiwalay na tayo, kailangan ko pa rin bumalik sa totoong buhay. Teka. Raquel, naguguluhan ako sa'yo eh. Ano pang ibig mong sabihin? Hindi kita maintindihan eh. Alam mo, Nelson, mas mabuti pang wala ka nang malaman. Si Danilo ba? Ha? Ganyan yung asta ni Danilo eh. May tinatago ba kayo sa akin? Kayo ba? May relasyon ba kayo? Wala! Oh, bakit pasulput-sulput siya sa buhay mo? Tapos pagtatanungin ko kung anong ugnayan nyo. Yan, ganyan. Ganyan ang reaksyon. Kala mo may tinatagong sikreto. Pwede ba magsabi ka na sa akin ng totoo? Nagmumukha na kasi akong tanga eh. Nelson. May gusto ko sa'yo, Raquel. Mahal na kita kung tutuusin. At ayokong hanggang ganito na lang tayo. Maging patas ka naman sa akin, hindi pwedeng nagkikita tayo pero may hangganan lang palang relasyon natin.
E di sana nung umpisa pa lang pinagbawalan mo na akong pormahan ka. Nelson, Raquel, please magsalita ka na. Ano ba talagang problema? Bakit hindi pwede maging tayo? sabi na darating din tayo sa ganitong usapan. Oh, ano na nga? Aaminin ko sa'yo, gusto na rin kita. Matagal na, kaya lang... Kaya lang ano? Kaya lang ano, Raquel? Kaya lang kapag nalaman mo kasi yung totoo, tsaka kung lalayuan mo ko. Lalayuan? Bakit? Ano ba kasi yun? Raquel, magsabi ka na ng totoo. Kung ano man yan, susubukan kong intindihin. Lalawakan kong pag-iisip ko. Sinasabi mo lang yan pero pag nalaman mo yung totoo, siguradong aayaw ka na sa akin. Paano kung hindi? Siyempre, kailangan kong malaman muna Babae kung... ako ng tatay ni Danilo. Ano yun? Anong sabi mo? Babae ako ng tatay ni Danilo. Babae ka? Paano babae ka? Kabit ka? Parang ganun. Pero hindi ganun. Ano? Dati akong escort, Nelson. Ha? Ano sabi mo? Teka. Raquel, pwedeng ipaliwanag mo ng maayos? Binigla mo naman ako eh. Hindi pa ba maliwanag yung sinabi ko? Escort ako, Nelson. Dati. Alam mo naman siguro anong ibig sabihin doon, di ba? Escort? Escort? Escort service! Trabaho ko yun dati. Ngayon, nakursunadahan ako ni Mayor, kaya... Ni Mayor? Nung tatay ni Danilo. Tumakbo siyang mayor noon, di ba? Hindi siya nanalo, pero... Yun na yung naging palayaw niya. Raquel, Nagustuhan niya ako. Kaya ayun, tumigil ako sa pagtanggap ng ibang kliyente. Eksklusibo lang ako sa kanya. Kapalit ang malaking halaga ng pera, mga regalo at kung ano-ano pa. Ang daming pera noon kahit hindi siya pumasok sa politika. Alam mo naman yung buhay ni Danilo, di ba? Pasimpleng milyonaryo, ganun. Raquel, seryoso ka ba sa mga sinasabi mo sa akin? Hindi magandang biro yan ha. Bawiin mo na bago pa ako maniwala. Hindi ba kapani-paniwala? Hindi ba halata sa itsura ko? Salamat ha. Raquel, hindi ka na nakakatuwa ah. Nelson, hindi ako nakikipagbiruan. Sabi mo magsabi ako ng totoo. Eh di yan ang totoo. Bakit ayaw mo maniwala? O tawagan mo pa si Danilo. Siya yung tanungin mo. Siya ang mensahero ng tatay niya. Teka, sandali lang. Hayaan mo akong iproseso muna yung mga sinabi mo. Sandali lang. Mag-isip ka ng mag-isa. Kailangan ko nang umalis. Teka, sandali lang naman. Hinihintay na ako ni Mayor sa taas. Oo, hindi pinsan ko ang nakatira dyan. May unit dyan si Mayor. Dyan kami nagkikita. Diyos ko po. Ngayon, alam mo na ang lahat. Mukhang ito na yung huling beses na magkikita tayo. Kaya, ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako sa lahat, Nelson. Hindi man naging tayo. Yung mga araw na kasama kita ang pinakapaborito ko. Raquel. Bababa na ako. Mag-iingat ka na lang. Seryoso ba to? Buisit! Buisit! Tony, nanlumo talaga ako sa mga narinig ko mula kay Raquel. Mula sa dati niyang trabaho hanggang sa ugnayan niya kay alias Mayor. Tila nabibilang siya sa isang mundo na marami mang nakakaalam, pero pili lang ang pwedeng makapasok. Lilinawin ko lang, palayaw lang ang Mayor. Oo, nasa politika ang karelasyon ni Raquel, pero bigo itong makuha ang posisyon ng pagka-mayor. Tony, para mas maliwanagan pa ako ay tinawagan ko ang kaibigan kong si Danilo. At ito ang mga nalaman ko.
Nakilala ni Raquel si alias Mayor sa isa sa maraming beauty pageant na sinalihan niya. Nakursunadahan siya at agad na nilapitan para himuking mapabilang sa maraming babae nito. At dahil matindi ang pangangailangan sa pera ni Raquel, pumayag siyang maging kabit. 50,000 kada buwan ang allowance ni Raquel mula kay Mayor. Bukod pa ito sa mga mamahaling regalo at mga pagpunta-punta sa ibang bansa. Akala ko ay sipag at tiyaga ang puhunan ni Raquel, kaya nagawa nilang makalipat sa isang magandang tahanan. Yung pala ay regalo ito ng karelasyon niya. Bukod pa sa 50,000 niyang allowance, ang matrikula ng mga kapatid ni Raquel. Siyempre may kapalit na serbisyo mula kay Raquel ang lahat ng yun. Kung ano ang mga ito, hindi ko na kailangang idetalye pa. Doon naintindihan ko na kung bakit hindi pwedeng maging kami. Dahil maaaring gusto niya ako, pero hindi siya pwedeng mapa sa akin ng buo. Tony, kahit sino sigurong lalaki ay mawawala ng gana kapag nalaman nilang ang babaeng kanilang nagugustuhan ay may hindi kaaya-ayang estado sa buhay. At ganoon ang naramdaman ko nung umpisa. Hindi ko na kinausap si Raquel noong mga sumunod na araw. Pero hindi rin ako nakatiis. Makalipas ang 1 linggo, nangulila rin ako sa kanya. Hindi siya mawala sa isip ko. Tila nagkaroon na ako ng misyon sa buhay. At yun ay ang alisin siya sa kanyang masalimuot na sitwasyon. Gusto kong baguhin si Raquel. At tiwala akong posible yun kapag napagtanto niyang sa akin siya magiging masaya at hindi sa isang matandang hinuhut-hutan niya ng pera. Tony, kalaunan ay naging kami rin ni Raquel. At dahil mahal na mahal ko siya, napilitan muna akong makipagkompromiso. Oo, nobya ko siya. Pero bawal itong malaman ng iba. Tiyak raw na malalagot siya kay Mayor kapag nalamang may iba siyang lalaki. Ang siste, kapag oras ni Mayor, ay kay Mayor lang sila Raquel. Pero kapag kami ang magkasama, akin lang ang buo niyang atensyon. Pero kung may bigla ang pangyayari, si Mayor ang prioridad. Nasaan na ba si Raquel? Tagal naman niya lumabas ng backstage. Nelson! Babe! Tagal mo naman lumabas. Kanina pa ako dito. Akin na yung maleta. Galing mo rumampa kanina. Di ko alam yung mga teknikalidad sa paglalakad sa fashion show, pero ikaw yung may pinakamagandang lakad. Bagay na bagay sa'yo yung dress na suot mo. Dress ba yun? Basta ang galing. Ah, talaga? Teka, wag mo nang kunin yung maleta ko. Bakit? May nakalimutan kang ilagay? Hindi, wala. Nelson, babe, Oh, bakit? May gagawin pa kayo? mauna ka na umalis. Hindi na ako makakasabay sa'yo. Ha? Bakit? Nandyan si Mayor eh. Nanood siya ng fashion show. Ha? Naghihintay siya sa akin ngayon sa parking lot. Kaya umalis ka na. Oo. Huwag kang magalit. Sinabi ko naman sa'yo na baka manood siya, di ba? Ako naghahatid sa'yo.
Ako sumasama sa'yo kapag may practice ka para sa mga events nyo. Tapos dumating lang siya. Petsapwera na ako agad. O, ano yan? Nagrereklamo ka? Ayos ah. Katwirang pambata. Hindi ba pwedeng bukas na lang kayo magkita? Ako mag-aatid sa'yo pa uwi. Okay ka lang ba? Nandyan na nga siya sa parking lot. Ano bang gusto mong sabihin ko? Nakaalis na ako? Bakit hindi? Dinagalit sa akin yun. Ano ngayon? Ewan ko sa'yo, Nelson. Ang labo mo kausap. Ilang beses na natin pinag-usapan to, di ba? Saan kayo pupunta? Sa kondo? Sa bahay nyo? Ewan ko. Hindi ko pa natanong. Sa hotel? Ano, mag-check-in kayo, no? Ano nga yung boses mo? Huwag mo akong ipahiya dito. Hindi kita pinapahiya. Tsaka alam mo naman yung sistema natin, di ba? Ano, gagamitin ka ba niya ngayong gabi? Ay, sige, lakasan mo pa. Sige, iparinig mo pa sa lahat ng tao dito. O baka gusto mo puntahan mo pa si Mayor, ikaw magtanong kung gagamitin niya nga ako ngayon. Bakit naman? Para kang tanga eh. May pinag-usapan na tayo, di ba? Oo, may pinag-usapan na tayo. Pero hindi naman ibig sabihin nun ayos lang sa akin lahat. Subukan mong ilagay yung sarili mo sa posisyon ko. Nakakabaliw kaya sa tuwing naiisip ko magkasama kayong dalawa. Tapos wala akong magawa. Kasi kailangan kong tanggapin yung buhay na pinasok mo. O paano? Kada hanap ako ni Mayor, mag-aaway tayo ng ganito, ha? Alam mo kung mag-aamok ka lang din naman na parang bata dyan, mabuti pa tigil-tigilan na natin to. Ano sabi mo? Narinig mo yung sinabi ko? Alis na nga ako, bahala ka dyan magmaktol. Malaki ka na. Sisirain mo pa yung trabaho ko. Saan ka na nga? Raquel, hindi pa tayo tapos mag-usap. He! Bahala ka sa buhay mo, may trabaho pa ako. Raquel! Raquel! Gising na siguro si Raquel. Alas 11 na ng umaga eh. Hindi niya sinasagot yung tawag ko pero huling text niya sa akin nung madaling araw nakauwi na siya. Raquel! Raquel, tita baby! Nelson, kanina ka pa ba dyan, ha? Hindi naman. Pasok ka dito sa loob. Pasok! Bakit? Anong problema? May sasakyan ba sa labas nung dumating ka? Wala. Sigurado ka? Oo nga, bakit ba? Alam mo ikaw, lagi mo nalang pinapasakit ang ulo ko. Ano na namang ginawa ko? Kakaalis lang ni Mayor dito. Dito? Dito siya natulog? Wala kang sinabing ganyan sa akin ha? Hindi siya natulog dito. May binigay lang siya. Anong binigay niya? Walang kwentang regalo na naman? Di ba usapan nating walang tanong-tanong na ganyan? Ano nga? Ano nga dinaan niya dito? Wala. Ano nga? Ticket sa eroplano. Ano? Pupunta si Mayor tsaka yung asawa niya sa Japan sa susunod na linggo. Kasama ako. Kasama ka? Siyempre hindi literal na kasama. May sarili akong kwarto. Dadalaw-dalawin lang ako ni Mayor kapag abala yung misis niya sa pamamasyal. Nanteteng naman yan oh. Seryoso ba yan, Raquel? Ito na naman po tayo sa mahabang paliwanagan. Teka nga, bago ka magalit, ako muna. Di ba sinabi ko na sa'yo, wag mo akong susorpresahin ng ganito. Wag mo akong pupuntahan ng hindi nagpapaalam sa akin. Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo, hindi ka naman sumasagot. Sana ginamit mo yung sentido komon mo at inisip mo na, baka kasama ni Raquel si Mayor, titigilan ko ng tumawag kasi baka mabisto pa kami. Hindi mo ba naisip yun? Raquel naman, hindi naman kasi ako sanay sa ganitong klaseng relasyon. Ako rin naman, Nelson eh. Ikaw lang ang lalaking pinatulan ko sa loob ng 2 taon namin ni Mayor. Tingin mo madali para sa akin maglihim? Natatakot din ako, baka akala mo. Masamang magalit yung matandang yun, pero pinipilit kong kayanin para sa'yo. Para sa atin. Kaya lang, Nelson, nahihirapan ako sa'yo eh. Konting kibot, away agad. Kahit nakailang usap na tayo, panay pa rin ang reklamo mo. Kung hindi mo kaya, edi maghiwalay na lang tayo. Ayoko. Tapos pag makikipaghiwalay ako, ayaw mo naman. Pwede bang ayusin mo muna yung sarili mo, Nelson? Magdesisyon ka muna ng maayos. Pag-isipan mong maigi anong gusto mo. Game ka ba sa setup natin o hindi? Kasi ilang beses ko nang sinabi sa'yo hindi ako ang mag-a-adjust sa atin. Ikaw lang. At 2 lang ang pagpipilian mo, Nelson. Ang manatili sa buhay ko o hindi. Kung mananatili ka, sundin mo ang mga kondisyon ko. At kung hindi naman, mabuti pa ngayon palang magpaalamanan na tayo. Kasi oo, mahal kita, Nelson.
Mas mahal kita kaysa sa matandang hinuhututan ko ng pera. Pero mahal ko rin ang pamilya ko at ang mga pangarap nila. Kaya kung mananabotahi ka lang din naman, mabuti pang umalis ka na. Pwede na lang. Kung kaya mong ibigay lahat ng pangangailangan ng pamilya ko. Saka ka magmatapang na bakuran ako. Tony, sa loob ng maraming buwan, ay naging pangalawa lang ako sa buhay ni Raquel. Nakakatawa ang sitwasyon namin. Tila ako ang kabit ng isang kabit. Sobrang sakit sa ulo ng aming relasyon. Para akong mababaliw kapag alam ko na magkasama si Raquel at si Mayor. Pero hindi naman ako pwedeng magpakita ng galit. Dahil hindi magdadalawang isip si Raquel na hiwalayan ako. Kasi oo nga't mahal niya ako. Pero kailangan niya ang pera at koneksyon ni Mayor. Hindi lang para sa sarili niya mga kapritsyo, kundi para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. At masakit sa akin na hindi ko pa magawang tapatan ang anumang nakukuha ni Raquel kay Mayor. Galing man ako sa pamilyang nakakaangat-angat sa buhay, pero lahat ng meron ako ay aking pinagtatrabahuhan. Kaya habang wala pa akong kakayanan na angkinin ng buong buo si Raquel, kailangan ko munang magtiis na may kahati ako sa babaeng minamahal ko. Nelson? Nelson! Nelson! Gumising ka na sandali. Bilis! Gumising ka na, Nelson. Raquel. Bumangon ka na ngayon na. Sige Bakit? na. May sunog ba? Wala nung sunog. Bumangon ka na. Magbihis ka. Dalian mo. Ano ba nangyayari? Darating si Mayor. Ha? Darating si Mayor, kaya kailangan mo na umalis. Sige na, magbihis ka na. Teka. Ano ba? Di ba, akala ko pa wala kayong schedule. Wala nga, pero sinurpresa niya ako. Raquel. Huwag ka na nga tatanga-tanga dyan. Bumangon Okay. ka na, magbihis ka na. Tapos doon ka sa likod dumaan, ha? Ay, tumawag kasi si Saan? Mayor, kakapasok lang nila ng subdivision, kaya ilang minuto lang nandito na sila, kaya... Sige na, umalis ka na. Ito yung shorts Wala mo. ka nga. Ayun na, sige na. Ayoko. Nelson, ano ba? Kumilos ka na, utang na loob. Ayoko. Ano? Wala na, malabo na. Maabutan niya na rin ako. Eh kung hindi ka kikilos, talagang aabutan ka niya. Bumangon ka na dyan. O kaya pumasok ko dun sa cabinet. Sige na, pumasok ko dun. Utang na loob, Nelson. Kumilos ka na. Sige na, please. Ayoko nga. Hindi ako aalis. Abutan niya ako kung aabutan niya ako. Nelson naman! Gagawin mo talaga yan, ha? Ngayon talaga? Gusto mong malintikan ako? Damay ka! Parang dapat yata ganun na mangyari. Hoy, Nelson! Para matigil ka dyan sa kagagahan mo. Para tantanan ka na ng matandang yun. Nelson, hindi ito ang oras para magdrama ka. Parating na si Mayor. Hindi mo ba yun naiintindihan, ha? Pag nakita niyang may ibang lalaki ako dito, baka mapatay ako nun. Yun ba ang gusto mo, ha? Ang mapahamak ako? Ako at ang pamilya ko? Mas importante ba sa'yo yung sarili mo kaysa sa amin, ha? Raquel! Andito na si Mayor! Ma, sandali lang! Nelson, please, maawa ka. Huwag mong gawin sa akin to. Nelson! Sabi na nga, dapat hindi na lang kita pinatulog dito. Sabi na, gagawin mo sa akin to eh. Anong gagawin ko? Huwag kang lalabas dito, ha? Huwag kang lalabas ng kwarto. Itong sapatos mo tsaka damit, dapat nasa ilalim ng kama. Raquel! Patay, umakyat na siya. Si nanay talaga, dapat hindi niya hinayaang makaakyat. Raquel! Yes, babe! Wait lang! Hayop ka, Nelson. Hayop ka. Pag may nangyari sa akin at sa pamilya ko, kasalanan mo. Kasalanan mo! Oo na, magtatago na ako dito sa cabinet. Katukin mo na lang ako pagka okay na. Raquel! Yes, babe. Nandito ako. Palabas na sana ako ng kwarto eh. Lika na sa baba. Breakfast tayo. Oh, ayos ka lang ba? Ba't pinagpapawisan ka? Okay lang ako. Galing lang ako ng CR. May kotse sa labas nakaparada. Kanina yan.
sa kapitbahay. May party kasi sa kanila kagabi. Nakiparada lang kasi puno na sa tapat nila. Lika na, babe. Baba na tayo. Nagpaluto ko kay mama ng agahan. Shit! Hayop kayo! Hayop kayo! Hoy, Nelson. Pagkatapos mong kumain ng hapunan, lumayas ka na. Puwisit kang lintik ka. Pahama ka talaga kahit kailan eh. Kamuntik-muntik na kanina tong anak ko. Ikaw naman kasi, Raquel, isa ka rin boba eh. Aray, ma. Bakit mo naman kasi pinatulog dito sa bahay si Nelson? Eh, alam mo naman kahit na anong oras o araw eh, pwedeng pumunta dito si Mayor. Tignan mo yung nangyari. Kaya wag mo na uulitin yan ha. Hindi na pwede dito yung boyfriend mo. Ewan ko ba sa'yo, bakit nanlalalaki ka pa? Eh may mayor ka na. Alam mo namang napakasiloso nun. Pag tayo talaga napalaya sa bahay na to, kakalbuhin kita, makikita mo. Hoy Nelson, dalian mo kumain ng makalayas ka na. Opo. Ma, umakyat ka na muna sa taas. Mag-uusap lang kami ni Nelson. Oo, sige, mag-usap kayo. Hiwalayan mo na yan. Wala naman akong pakinabang sa buwisit na yan. Akala mo kung sino? Nelson, sa totoo lang, galit pa rin ako sa ginawa mo kaninang umaga. Gusto kitang batukan. Para talaga ako nga atakihin sa puso kanina eh. Huwag mo nang uulitin yun ha. Sa susunod na takutin mo ulit ako ng ganun, hihiwalayan na talaga kita. Wala nang mahabang paliwanagan, hiwalay agad. Ano? Tahimik ka lang dyan. Wala ka sasabihin? Hindi ka man lang magsasorry? Sorry. Yun na yun? Sorry kung hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya, Raquel. Ha? Sobra na. Sobra mo na akong ginagago. Hoy Nelson, ikaw ang may atraso dito, hindi ako. Napakasama mong babae. Napakadumi mo. Anong sabi mo? Paano mo naaatim sumiping sa dalawang lalaki? At partida matanda pa yung isa. Ba't ba ako nagpapakatanga para sa isang tulad mo na hindi naman matino? Manggagamit pa, oportunista pa, mukhang pera, bayaran! O ano ngayon? Tingin mo masasaktan ako sa mga sinasabi mong yan, ha? Dagdagan mo pa! Sabihin mo na sa akin lahat ng masasakit na salita kahit murahin mo pa ako, gawin mo! Bayaran! Alam ko na yan! Malandi, makati, sinungaling! Sige pa! Kulang pa! Manloloko, mapagpanggap, baboy, basura, impacta, walang iya! Kala ko mababago kita. Kala ko maiisip mo na sapat yung nabibigay kong pagmamahal para sa'yo. Pero iba ka. Raquel, iba ka. Yung kapal ng mukha mo, kabloke. Hindi ko akalain may mga babaeng katulad mo. At hindi ko akalain na nagawa kong magpakatanga para sa'yo. Ano, okay ka na? Masaya ka na sa mga pinagsasabi mo sa akin? Oo, sobra. Sobrang saya ko. Gusto ko nga magtatatalon eh. Kung tapos ka na, umalis ka na. At wag ka na magpapakita sa akin. Huwag kang mag-alala, yun talaga ang plano ko. Dapat nga matagal ko nang ginawa yun eh. Dapat nung una pa lang kitang nakilala, hindi na ako nagpauto sa'yo. Sana nakinig na lang ako sa kaibigan ko. Eh di sana, hindi ako parang asong nauulol dahil lang sa isang babaeng tulad mo. Tony, hindi ako masamang tao. Pero noong mga oras na yun, nasagad talaga ang pasensya ko. Halos nagdilim ang paningin ko, kaya nawalan ako ng respeto kay Raquel. Nagawa ko rin siyang murahin ng paulit-ulit sa tindi ng galit ko. Umalis ako sa bahay nila at pinatay ang cellphone ko para hindi ako matawagan ni Raquel. Tiyak kasi nadadaanin na naman niya ako
sa mga matatamis niyang pangako na hihiwalayan na si Mayor kapag may sapat na siyang ipon. Awang-awa ako sa sarili ko. Nagawa kong magtago sa loob ng cabinet para lang hindi ako makita ni Mayor. Kaya napatanong talaga ako kung dapat ko pang ituloy ang relasyon namin ni Raquel. Gayong hindi ko siya mapagbabago hanggat wala akong limpak-limpak na salapi. Tony, maayos akong pinalaki ng mga magulang ko. Marami rin silang isinakripisyo para sa akin. Kaya tiyak na masasaktan din sila kapag nalaman nilang ginagawa ko. Kaya ayoko na. Oras na para tapusin ang katangahan ko. Tony, tinapos ko na ang ugnayan namin ni Raquel. Kapag nagtagal pa kasi, baka tuluyan na akong mabaliw. 1 buwan akong nanahimik at itinuon ang sarili ko sa trabaho. Kaya lang, biglang dumating sa buhay ko si Via. Ibang-iba si Via kay Raquel. Napakaganda rin niya, pero mas malinis ang kanyang pagkatao kumpara sa dati kong nobya. Hindi ko naman kinukutya si Raquel, pero masasabi kong mas mabuting babae si Via. May respeto siya sa kanyang sarili at higit sa lahat, tapat siya sa iisang lalaki. Hindi pa naman naging kami agad, pero sa maniwala kayo sa hindi, si Via ang dahilan, kaya agad kong nalimutan si Raquel. Tapos, ito yung isang aso ni ate, oh. Ala, Taba-taba niya, di ba? oo nga eh. Sabi ko nga kay ate, ilabas naman yung mga aso para makapag-exercise. Kasi baka mamaya parang sa tao, kapag hindi nag-exercise baka magkasakit. Tama ba? Hula ko lang yan, ah. Naku, mahirap na magsalita. Ay, 8:00 pa lang pala ng gabi. Via, gusto mo magkape muna tayo? Di naman tayo nakakain ng matamis dun sa pinuntahan nating restaurant eh. Punta tayo dun sa sinasabi ko sa'yo may masasarap na cake. Sige, pwede naman. Yun. Cellphone ko ba yun? Hindi. May tumatawag yata sa'yo, Via. Oo nga eh. Hindi mo sasagutin? Hindi. Kakancel ko na. Sino yung tumawag? Mama mo? Hinahanap ka na ba? Hindi. Wala lang to. Teka, bakit parang nag-iba yata yung mood mo? Sino ba yun? Wala yun. Hindi ko kilala. Nako, Via. Parang nag-aalangan ka sa sagot mo, ha? Hindi naman sa iniisipan kita ng masama, pero parang may tinatago ka sa akin. Meron ba akong hindi pa alam tungkol sa'yo? O bagay na hindi ko dapat malaman? Uy, ano ka ba? Ang seryoso mo naman bigla. Via, alam mo naman yung tungkol sa ex ko, di ba? Oo, pero... Okay, sige. Aamin na ako. Wala akong tinatago sa'yo. Maliban sa isang bagay na hindi naman tungkol sa atin. Yung tumatawag kanina, ex mo yun. Ha? Anong ibig mo sabihin? Nag-umpisa nung nakaraang linggo. Una nag-text lang siya. Tapos nung mga sumunod, tumatawag na siya. Teka, sinong ex? Si Raquel? Mm-mm. Tinatawagan ka ni Raquel? Mm-mm. Teka, magkakilala kayo? Personal? Hindi ah. Pero kilala niya ako. Alam niyang lumalabas-labas tayo. Via, bakit hindi mo sinabi sa akin yan? Bakit daw siya tumatawag? Anong mga pinagsasasabi niya sa'yo? Na wag daw akong magtiwala sa'yo. Na kayo pa raw. Siguro naman hindi ka naniniwala sa kanya. Ang totoo niyan, medyo napapaisip ako eh. Via naman. Hindi mo naman siguro ako masisisi. Bagong kilala lang natin ang isa't isa. Oo nga, pero umpisa pa lang kwento ko na sa'yo lahat, di ba? Kasi ayoko nga ng mga issue na gaya niyan.
Ayoko ng mga lihiman. Eh bakit ang daming sinasabi sa akin ng ex mo? Nanggugulo lang yan malamang. Alam mo, mabuti pa ngayon palang gagawan ko na ng solusyon. Anong gagawin mo? Tatawagan ko siya. Uy, wag! Ibig kong sabihin, tawagan mo siya pagkahatid mo sa akin. Bakit hindi ngayon? Para kaharap ka. Ayoko. Ayokong marinig ano man ang pag-uusapan nyo. Sa inyo yun eh. Wala akong kinalaman dun. Isa pa, hindi pa naman tayo eh. Kaya wag ka munang todo bigay ng impormasyon sa akin. Kaya ihatid mo muna ako sa bahay para magawa mo na kung ano yung balak mong gawin. Ayos lang ba? Okay, sige. Pero Via, i-block mo na yung si Raquel ha. Wala siya magandang madudulot sa atin. Sa akin ka lang maniwala kasi hindi ako nagsisinungaling. At yun ang isang bagay na may pagmamalaki ko. Matawagan na nga yung babaeng yun. Nelson? Ano bang problema mo? Bakit mo ginugulo si Via? Tsaka kanino mo nakuha yung number niya? Sino nagbigay sa'yo? Ba't ikaw pa tong galit? Samantalang ikaw tong may ginawa. Ako? Anong ginawa ko? Wala pang 3 buwan na naghiwalay tayo, Nelson. Tapos nakikipagkita ka na sa iba? Anong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin nun? Ano pa nga ba? Eh di naka-move on na ako, nakalimutan na kita. Talaga? O baka naman matagal na kayong may ugnayan, pero siniwalat mo lang nung hiwalay na tayo. Bilib din talaga ako sa imahinasyon mo eh ha? O baka pinapapaniwala mo sarili mo na niloloko kita para naman gumaan-gaan ang pakiramdam mo. Hindi ka pwedeng magka-girlfriend, Nelson. Sino ka para sabihin yan? Hindi pa tayo tapos. Matagal na tayong tapos. 2 buwan pa lang, Nelson. Wala akong pake, ayoko na sa'yo. Raquel, ayoko na sa'yo. Kaya tantanan mo na kami ni Via. Wag na wag mo siyang ite-text o tatawagan. Kahit anong gawin mo, hindi na ako babalik sa'yo. Mas masaya ako kay Via, hindi hamak. Yung halos 2 taon ko sa'yo, walang binatbat sa ilang linggo namin. Alam mo kung bakit? Kasi mabuti siyang babae. Hindi siya tulad mo, Raquel. Hindi siya tulad mo. Tony, hindi siguro matanggap ni Raquel na mabilis akong nakausad mula sa naging relasyon namin. Panay ang panggugulo niya sa amin ni Via. Lagi niya kaming tinatawagan at tinetext ng mga hindi kaaya-ayang bagay. Pati mga kamag-anak namin, ginugulo rin ni Raquel. Kung ano-anong parinig pa ang pinopost niya sa social media. Pati tuloy mga kaibigan ko ay nababahala na. Pero hindi ako bumigay kay Raquel. Alam kong gusto niyang makakuha ng reaksyon mula sa akin. At hindi ko ito binigay sa kanya. Nanahimik lang ako, pati si Via. Umasa na lang kami na titigil din si Raquel kapag napagtanto niyang hindi na siya ang Diyosa na dati-rati ay aking sinasamba. Oo, nandito na ako sa tapat ng bahay. Grabe, ang hirap humanap na masasakyan. Bukas na bukas, umaga pa lang kukunin ko na sa kasa yung kotse ko. Gusto mo hatid kita sa trabaho? Wag na. Anong oras na yun eh? 9:00 yata magbubukas yung kasa. Eh, 9:00 dapat nasa opisina na ako. Oo nga pala. Gusto mo sunduin na lang kita tapos kain tayo sa labas? Yun, baka pwede pa. Sige, tawagan tayo bukas. Bahay ka na? Oo, kakapasok ko lang. O sige, magpahinga ka na. Maliligo lang ako tapos kakain konti, tawagan kita bago ako matulog. Sige. Pahinga ka na rin. Bye. Bye. Makaligo na nga. Nelson? Raquel? Anong ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok? Eh, kakamadali mong iwanan ako. May mga gamit ka pang naiwan sa akin at hindi na nakuha. Gaya na lang ng susi nitong apartment mo. Bakit ka nandito? Nelson, miss na kita. Nelson, Huwag mo nga akong hawakan. Nelson, ayusin natin to. Ano ba?
Halika na tayo. Huwag mo nga ako yakapin. Ay, ano ba? Nakipaghiwalay na ako kay Mayor. Wala na kami. Eh ano ngayon? Anong gusto mong gawin ko? Ginawa ko yun para sa'yo. Yun lang naman ang gusto mong mangyari, di ba? Raquel? Magbalikan na tayo. Sige Raquel, na. ano ba? Tayo na lang ulit. Alam ko namang panakip-butas mo lang yung Via na yun eh. Iwan mo nga ako. Nelson, mahal pa rin kita. Raquel! Ano ba? Alam ko, mahal mo pa rin ako. Kaya eto na. Eto na. Handa na ako ayusin Raquel! ang relasyon natin. Alam mo na ba, baliw ka na. Sinakripisyo ko na lahat para Iwan sa'yo. mo ako, kinikilabutan ako sa'yo. Nelson! Iwan mo ako sabi! Huwag kang lumapit sa akin, Raquel. Baka hindi kita matansya. Konting-konti na lang, baka masasabak na kita eh. Ano ba, ha? Ano ba to? Ano tong pinaggagawa mo? Kailangan pa talaga umabot sa ganito? Pupunta ka dito nang walang paalam tapos bigla mo na lang akong aatakihin ng ganun? Nasisiraan ka na ba? Nelson, mahal kita eh. Hindi ko kayang mawala ka, Nelson. Iyo naman, Raquel! Ang gulo mo eh! Kala ko ba gusto mo ng pera, ng bahay, ng mga luho? Kaya yun, hinayaan kitang gawin na lang ang gusto mo. Tapos ngayon, sasabihin mo hindi mo kaya nang wala ako? Kaya nga iniwan ko na yung matandang yon. Gusto ko nang ayusin ang sarili ko. Gusto ko na magbago. Ititigil ko na lahat ng ginagawa ko. Magbabago na ako para sa'yo. Ikaw na lang ang lalaki sa buhay ko. Hindi na ako maghahangad ng sobra-sobra. Ikaw lang talaga, Nelson. Ikaw lang ang kailangan ko. Maawa ka naman sa akin. Ito na nga ako. Nag-umpisa na ako magbago. Nelson, maniwala ka sa akin, please. Please, Nelson. Bakit? Dahil ba diring-diri ka na sa akin? Maruming babae na ako sa paningin mo. Hinuhusgahan mo na yung pagkatao ko. Ganun na ba ngayon? Raquel, hindi yun eh. Raquel, I'm sorry. I'm really sorry. Pero wala ka nang mahihita sa akin. Wala na. Hindi na kita mahal eh. Hindi na talaga, Raquel. Wala na akong kayang ibigay pa sa'yo. Naubos mo na sa 2 taong pagtitiis ko sa'yo. Naawa ako sa'yo, Raquel. Totoo yun. Pero sana, maawa ka rin sa sarili mo. Kung gusto mo magbago, magbago ka hindi para sa akin, kundi para sa ikaayos ng buhay mo, ng mga magulang pati na ng kapatid mo. Huwag para sa akin. Kasi uulitin ko ha, at sana ito na ang huling beses na sasabihin ko to. Kahit ano pang gawin mo, kahit lumuha ka pa ng dugo, hindi na ako makikipagbalikan sa'yo. Tony, hindi pa roon natapos ang panggugulo ni Raquel. Halos araw-araw niya akong inaabangan na makauwi ng bahay. Pinalitan ko na nga ang kandado ng apartment ko. Kaya lagi lang nakaupo si Raquel sa malapit sa tindahan. Tila totoo ang sinabi niyang wala na sila ni Mayor dahil marami na siyang oras na pwedeng aksayahin para sa akin. Pero dahil sa sobrang kulit ni Raquel, nagdesisyon akong umuwi na lang muna sa bahay ng mga magulang ko. Buti na lang at hindi alam ni Raquel ang address ng bahay ni na Mama at Papa. Hindi rin niya alam ang eksaktong lokasyon ng opisina ko. Hanggat maaari kasi, ayoko rin namang mauwi kami ni Raquel sa asunto. May awa pa rin naman ako sa kanya. Dahil yun ang totoo. Nakakaawa ang mga tulad ni Raquel ng sitwasyon. Tony, tumigil rin si Raquel sa panggugulo sa akin. Higit 1 dekada ko na siyang hindi nakakausap. Ang balita ko lang mula sa mga kaibigan namin, nagtatrabaho na siya sa ibang bansa. Kami naman ni Via, kasal na at meron ng isang anak na babae. Masaya ako sa pamilya ko.
at sinsero kong sasabihin na sana maayos na rin ang buhay ni Raquel. Hanggang dito na lang at salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa Puso, Nelson. Sumasa Puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso.